Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin sa iba't ibang weather systems. Kung dito po sa may extreme northern Luzon, umiihip pa rin yung amihan or northeast monsoon na siyang hangin po na nanggagaling dito sa may mainland Asia, may dalang malamig na hangin at mga pag-uulan na may hina. So asahan po yung mga pag-ulan dito sa may Batanes and Babuyan Group of Islands. Samantala dito naman sa may mainland northern Luzon and central Luzon, andyan naman umiihip yung easterlies o yung mainit na hangin galing dito sa may Pacific Ocean na nagdadala lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Habang dito sa tagpuan po ng amihan at ng easterlies ay may linya kung saan nagtatagpo nga po itong malamig at mainit na hangin. As a result, meron tayong makaulapan. Ito po yung tinatawag natin na shear line. At ito yung nagkukos ng mga pag-ulan sa may northeastern part ng Luzon. Habang dito naman po sa may southern Luzon, Visayas and Mindanao, asahan pa rin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone o yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin from the northern hemisphere. Ito yung easterlies at yung hangin po galing sa may southern hemisphere. As a result, nagkakaroon din po ng mga kaulapan at hindi rin natin inaalis yung chance na may nabubuo po ng mga weather systems kagaya po ng low pressure area at yung makakapal na mga thunderstorms. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataan na low pressure area sa loob at maging sa paligid po ng ating Philippine Area of Responsibility. Simula ngayong hapon hanggang bukas ng umaga, saan po ang mataas na tsansa ng ulan pa rin? Dito sa may Calabarzon, sa Metro Manila, dito sa may Bicol Region, Mimaropa, down to Visayas and Mindanao, magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay at maging kapote na rin po, no? Kung magkaroon ng patuloy ng mga pag-ulan, epekto po yan ng ITCZ. Habang mataas din ng tsansa ng ulan, dito po sa may bahagi ng Batanes nga, no? And Babuyan Group of Islands, epekto ng amihan. Merong mas madalas na pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela and Aurora, epekto naman ng easterlies at ng shear line at mga localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng Luzon. Base naman po sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, tulad ng nabanggit natin, along that Intertropical Convergence Zone, possible na may mabuo na low pressure area either bukas or sa araw ng Biyernes. Pagsapit po bukas sa pamumuo niya, somewhere dito sa may Visayas, pagsapit naman ng Friday, possible na nasa may Sulusi and Palawan na po yung sentro ng low pressure area, and then afterwards, over the weekend, nakalampas na ng Palawan at nandito na sa may West Philippine Sea, palayo ng ating kalupaan, maliit ang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo or tropical depression. Samantala po, sa mga unang araw ng Nobyembre, kung mapapansin po natin, hindi lang isa kundi posibleng dalawa na masama ng panahon or low pressure area ang mabubuo sa labas ng ating area of responsibility over the Pacific Ocean. At pagsapit po ng Martes, possible na yung isang mas malapit na low pressure area ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi natin inaalis yung tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo na pagpasok ng PAR sa araw po ng Martes. Samantala, pagsapit naman ng Miyerkules, next week hanggang sa araw po ng Tuesday, November 11 pa naman po, no, inaasahan yung pagkilos nitong dalawang weather disturbances na to, moving westward, itong mas malapit sa ating kalupaan, at north or west-northwestward naman, yung ikalawa yung nasa likod po na bahagi na low pressure area. No? So nakikita natin, pagpasok ng PAR nung mas malapit po na low pressure area, kikilos nga westward. So ibig sabihin, pagsapit po ng November 5 onwards, ay posibleng maapektuhan directly itong ating mga kababayan dito sa may Luzon and Visayas. So itong nakikita nating area, hindi yan yung lawak po ng bagyo. No? Ito yung tinatawag natin na parang cone of probability. Ibig sabihin, posibleng umakyat dito sa may Luzon, yung sentro ng potential na bagyo, or pwedeng bumaba as far down dito sa may parting Visayas. At inaasahan nga po na maapektuhan yung ating mga kababayan po sa kalagitnaan ng susunod na linggo hanggang bago mag-weekend. So inaasahan may mga malalakas na mga pag-ulan, kapag ito'y naging bagyo, meron din malalakas na hangin at meron din matataas na mga pag-alon sa mga coastal communities natin. Then pagsapit po ng weekend next or the following weekend po, no, hindi itong darating na weekend, inaasahan na papasok yung isa pang weather disturbance, bagamat mas mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo po ito, no, hindi natin inaalis yung tsansa na magkakaroon pa rin ng direktang epekto ito sa ating mga kababayan dito sa may Northern Luzon, given itong yung parang cone of probability natin, no. Mas maliit yung tsansa pero patuloy tayong mag-monitor dahil possible pang mabago yung scenarios natin
for this three weather disturbances, no, possible na magbago pa yung kanyang track and posible rin na magbago pa yung kanyang intensity. Hindi natin inaalis yung chance na ito yung maging isang ganap na typhoon or super typhoon, no? But based dun sa ating latest run ng ating mga forecast models na tinitingnan, posibleng nasa tropical storm or severe tropical storm category itong number 2, no, yung nasa gitnang bahagi po na weather disturbance natin na posibleng maka-apekto directly sa ating mga kababayan sa Luzon and Visayas. Yung next na pangalan natin ay Tino and Uwan, and for the month of November, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok ng ating area of responsibility. Para naman po sa lagay ng ating panahon bukas, Thursday, October 30, malaking bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan dahil sa iba't ibang weather systems. Kung dito sa may Southern Luzon, particularly Bicol Region, dito sa may Mimaropa, Calabarzon, and even Metro Manila, makulimlim ang panahon for most of the day at aasahan din po yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil dun sa ITCC nga o yung banggaan po ng hangin from the northern and southern hemispheres. Dito naman sa bandang Aurora, paakyat ng Isabela, and Cagayan, possible naman yung maulap din na kalangitan, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto pa rin yan ng shear line at ng easterlies. At doon naman sa may Batanes and Babueng Group of Islands, makulimlim din ang panahon na asahan yung mga may hinang ulan dulot ng malamig na amihan or northeast monsoon. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, particularly itong western section ng Central Luzon, Cordillera Region, and Ilocos Region, partly cloudy to cloudy skies, at may tsansa lamang ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. For Metro Manila, temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Sa may Baguio, malamig pa rin po, 18 to 24 degrees, habang sa may Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po, dito sa Palawan, at maging dito rin po sa may Visayas and Mindanao, magbaon po ng payong bukas dahil aasahan ng mataas sa tsansa ng ulan, dulot pa rin ng intertropical convergence zone yung banggaan nga ng mga hangin. Ang nature ng mga pag-ulan natin, hindi siya tuloy-tuloy, pero pag nagkaroon ng pag-ulan, light to moderate rains at madalas ang mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi, so mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil ilang araw nang nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa areas po ng Visayas, Mindanao and Palawan at makipag-coordinate sa mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuations. Mag-antabay din sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Dito sa may Puerto Princesa, 25 to 29 degrees Celsius. Most of Visayas, between 24 to 30 degrees. Habang sa may Zamboanga and Davao City, posibleng umakyat ang temperatura sa 31 degrees pagsapit ng tanghali. Sa ating mga kababayan naglalayag naman, meron po tayong gale warning or babala sa matataas at delikadong alon. Dito sa may Batanes at baybayin po ng Babuyan Islands, possibly hanggang 4.5 meters or nasa isang palapag na nagusaling taas ng mga pag-alon po simula ngayong hapon hanggang bukas ng umaga. Posibleng pagbawalan po na pumalawat yung ating mga small sea vessels doon. Habang ang natitirang bahagi po ng Northern Luzon, natitirang baybayin po nito na nanatiling maalon. No? Kahit mawala yung gale warning bukas ng tanghali, magpapatuloy hanggang sa weekend ng maalon na karagatan dahil sa pag-ihip ng northeast monsoon or hanging amihan. Habang ang Central Luzon, down to Mindanao, nananatili pong banayad ang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Typically, 0.5 hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, umaakyat pa rin yan sa 2 metro. At para naman sa lagay ng ating pampanahon, sa katapusan po ng Oktubre hanggang sa mga unang araw ng Nobyembre, asahan pa rin po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone, yung possible na low pressure area sa loob ng ITCZ, and then meron tayong nagbabalik nga na shear line or yung banggaan ng amihan at ng easterlies doon sa may Hilaga at Central Luzon. So dito sa may Luzon, pagsapit po ng Friday, yun yung time kung saan nandito na sa may Sulusi and Palawan yung minomonitor natin na posibleng mabuong low pressure area. So active pa rin naman yung ITCZ. Pagsapit po ng Friday, that's Halloween, mataas ang tsansa ng ulan dito sa may Bicol Region. Mimaropa, sa may Quezon, Batangas, hanggang dito sa may parting Palawan, no, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At minsan malalakas po ito, mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi po ng Luzon, pagsapit po ng Friday, may mga madalas pa rin pag-ulan dito sa bahagi po ng Cagayan and Batanes, dulot ng amihan at ng shear line. Then pagsapit po ng Sabado, pinakauulanin yung Palawan, no, dahil nandun na yung area po ng low pressure area, nandun na siya at inaasahan po yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, habang natitirang bahagi ng Luzon, affected pa rin po yung ilang areas, kagaya po ng Cagayan and Isabela ng shear line. Magiging madalas pa rin ang mga pag-ulan, mag-ingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa.
Then pagsapit po ng linggo, mas maraming lugar ang maaapektuhan po nitong shear line o yung banggaan nga ng amihan at ng easterlies. Pinakauulanin yung Cagayan Valley, Aurora, northern portion of Quezon, and even bahagi po ng Apayao and Kalinga. Kaya't mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pagsapit po ng Friday, asahan po ang mataas na tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Dulot yan ng low pressure area at intertropical convergence zone. So sa mga dadalaw po sa ating mga namayapang kamag-anak po sa sementeryo, magbaon po ng payong, bota or kapote kung kinakailangan kung lalabas po ng bahay. Samantala, sa unang araw ng Nobyembre, sa All Saints Day and All Souls Day, pinakamataas ang tsansa ng ulan dun sa may parting Western Visayas and Negros Island region dahil nga nandun sa may area po ng Palawan, itong minomonitor natin na low pressure area. Mababawasan naman yung mga pag-ulan, pero the moment nagkaroon tayo ng mga pag-ulan, mga localized thunderstorms yan, delikado pa rin po dahil nagkaroon na ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan ang pinakamataas na tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Pagsapit po ng huling araw ng Oktubre, may mga light to moderate with at times heavy rains po. Mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. Sa Friday, asahan din po ang mga localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng Mindanao. Then pagsapit ng Sabado at Linggo, the whole weekend sa Mindanao naman, asahan yung improving weather conditions. Mas madalas naman po na magiging maaraw na, no? At aasahan yung may kainitan na tanghali, posible ang hanggang 34 degrees sa may Zamboanga City and 33 degrees sa ilang pang mga syudad. Then may mga localized thunderstorms pa rin or yung mga saglitang ulan at mga 1 to 2 hours na thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang ating sunset ay 5:29 ng hapon mamaya at ang sunrise bukas 5:51 ng umaga. Ang high tide bukas madaling araw po at 2:27 a.m. sa Manila Bay at around 1 meter, habang susundan nito ng low tide bukas ng tanghali 12:24 p.m. at 9 centimeters below sea level. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.